Pero imagine mo, maglalakad ka ng kulang-kulang 200 kilometro. At ito ay mga equivalent ito, 120 miles. Lalakarin mo. At noong mga panahon ng Panginoong Jesus, no, yung mga daanan doon, wala pang mga toilet facilities, no? Hindi ka pwedeng maghahanap ng isang lugar para komportable ka, papahinga ka. At wala rin tubig o kung anong mga pangangailangan mo sa paglalakbay, hindi ka makakabili basta-basta sa mga gasoline station. Okay? At ang sabi noon ay life was tough in those days for the traveler. Sa summertime, ang init ay nasa 120. No? Kainit. Sa wintertime naman ay merong snow. At ang dadaanan mo doon, sabi doon, includes mountains, valleys, rivers, desert, and wilderness. Kung ikaw ay maglalakbay sa panahon na yun kasama ng ating Panginoong Jesus, from Galilee to Jerusalem, hindi ka dadaan ng NLEX. Walang NLEX doon, walang SCTEX. Pero magaganda ang mga Roman roads. Magaganda ang mga Roman roads. Pero ang mga dumadaan doon, mga karwahe. Pag may pera ka, pwede kang mag-arkila ng isang donkey. Doon ka sa donkey. Pero ang Panginoong Jesus, isang ordinaryong tao. At ang kanyang mga disipulo, ordinaryong tao. Kaya, wala silang sasakyan. Ano ang kanilang way para sila'y maglakbay? Mga paa nila. Meron na ba sa inyo nakalakad? 193 kilometers? Sino sa inyo nagja-jogging sa UP, yung paikot na yun? Yung paikot yun, yung dinadaanan ng mga jeep. Ang computation yun ay 2.2 miles. Pag naikot mo yun, 2.2 miles. Kaya kinakailangan mo 120 miles. No? Ibig sabihin, makasampung ikot ka, 20. Okay? Maka-100 ikot ka, 200 miles. Okay? So, makailang ikot ka sa UP siguro nun? Mga 70, 80 na ikot na gano'n, naka 120 miles ka. Tatlong ikot ka lang dun. No? Ang hirap nun, yung oval na yun, may ikutin mo, yung pinagjajagingan, pinagtatakbuhan. Ito, 193 kilometers, 120 miles. At doon sa UP, masarap mag-jogging kasi maraming puno, di masyado mainit. Dito, from Galilee to Jerusalem, ang lalakaran mo, disyerto. Pag tinignan nyo ang picture ng lugar nito, nasa Middle East ito Itong Israel Pag tinignan ninyo, merong ilan sa atin siguro dito, nakapunta na. Ako, nakapunta lang ako dyan sa panonood sa YouTube, no? Pero makikita mo, puro disyerto. Napakainit. Kahit na sabihin mo, magandang mga daanan, may highway, tinatawag na Roman roads, noong mga time na yon. Pero mga kabayo lang, mga donkey lang nakakadaan doon. Walang four-wheel drive doon. Walang gulong doon, no? Na pwede mong sasakyan na may gulong na pwede mong sakyan. Nilalakad yun. At ang Panginoong Jesus, ayon kay Luke, ikinikwento niya in 10 chapters ang paglalakbay ng Panginoong Jesus mula sa Galilee hanggang sa Jerusalem. At pag pinag-usapan natin ang discipleship, sa aklat ni Lucas, sila ay makikita natin ang tema na sila ay mga tagasunod ng Panginoong Jesus on the costly way. Yung salitang way, importante po ito. Sapagkat later on, ginamit dito sa Book of Acts, itong way. Okay? Followers on the costly way. Ito ang pinaka-tema, ito ang pinaka-description sa mga disciples ng Panginoong Jesus. Meron na siguro marami sa atin siguro dito, nagda-drive, ano po? Siguro nakaranas na kayo mag-drive na convoy, no? Na sunod-sunod kayo ganyan. Pag may convoy po na ganyan, ako gustong-gusto ko, ako nauuna. Bakit? Ang hirap po sumunod. Kapag yung sinusundan mo na sasakyan, na driver, napakatuloy magpatakbo. Kung saan-saan lumulusok, mahirapan kang habulin. At saka pag hindi mo nahabol, baka maligaw ka kung saan-saan ka mapunta sapagkat nasisingitan ng ibang sasakyan. Ano ibig sabihin nito? Yung mga disciples ng Panginoong Jesus, sila ay mga followers niya. Followers niya sa kanyang paglalakbay. Ang tema ng discipleship sa time ng ating Panginoong Jesus ay ganito. Kunyari akong Panginoong Jesus, I need to go to Jerusalem. Tinawag kita. Sama ka sa akin. Pupunta ako ng Jerusalem. Pag sumama ka, naniniwala ka sa akin, disciple kita.
Ganun ang usapan nun. Kaya, medyo hindi ganun kadali ang maging alagad ng Panginoon sapagkat ang layo ng lalakarin mo. At ang iyong lalakaran ay hindi madali. Mahirap, rocky road. Sa ice cream lang masarap yun, pero sa totoo, rocky road, mahirap yun, nadaanan. Maraming mga bundok, mainit, deserto, maalikabok. O? At ito ang description patungkol sa mga disciples. No? Discipleship is synonymous with following Jesus. Sundin ang Panginoong Jesus sa kanyang paglalakbay. The disciples are traveling along with Jesus as he journeys the road to Jerusalem for the Passion. The disciples of Jesus are followers on the way. Sila yung mga tagasunod sa paglalakbay ng ating Panginoong Jesus. Salvation itself, tinatawag na the way. Na ito ay a pattern of life revealed by God. Explain ko pa ito maya-maya ng konti sapagkat makikita natin kay Lucas, yung faith and obedience magkasama, hindi magkahiwalay. Salvation and discipleship para kay Lucas magkasama, hindi magkahiwalay. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, yes, I believe in Jesus as my Savior, pero ayaw ko sumunod sa Kanya dun sa Kanyang paglalakbay sa panahon ng Panginoong Jesus. Hindi siya pwedeng maging disciple. No? Kaya dito sa Luke chapter 14, mapapansin niyo sa verse 25, ang kausap ng Panginoong Jesus, mga non-Christians, mga non-believers. Ang description niya sa kanila, great crowds. Sabi doon, great crowds accompanied him and he turned and said to them, mga hindi mananampalataya, sabi ng Panginoong Jesus, kung gusto mong sumama sa akin, if you want to be my disciple, if anyone comes to me, and does not hate his father and mother, pag maglalakbay ka, iwanan mo yun. Kasama ka sa Panginoong Jesus, iwanan mo yung pamilya mo. If you cannot do that, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Sabi rin ng Panginoong Jesus, if you cannot hate your own life, hindi ka pwede sa akin. Bakit?